beloved Boss Mike Cervera. Shaldi ko, ano na nangyari? Pauwi na, pasok. Pagdating ba ng mga opisyal ng Pilipinas dyan, mapapauwi na agad si dating Congressman Zaldico? Nako, Connie, kung yan ang inaasahan ng ating pamahalaan, it will not happen. According po yan, doon sa nakapanayam nating migration law expert na si Magda Faltova ng Association of Integration and Migration dito sa Czech Republic. Bago kasi pagtuunan ng pansin ng Czech authorities yung mga kaso ni Zaldico dito sa, dyan, sa Pilipinas. Op, eto na, pauwi na. Joe, bro, maniwala kayo sa akin. Ako, yung tao na mas uunahin ko yung mga alam kong karapat-dapat na dapat paniwalaan, hangaan, at iniidolo. Kasi yun ang totoo. Hindi ko po ugali na laging kailangan itaas ang sarili para umangat. Kailangan iyabang ang sarili, ganun. Hindi ko na ko kailangan yan. Tama, kilala niyo ako eh. Hindi ko na kailangan na iyabang yung sarili ko, ganyan, ganito, angat ko yung sarili ko. Hindi ho. Bakit? Wala naman akong iangat. Tignan nyo, si Sangkay. Yun ho yung nakikita ko sa lahat. Di ba? Except siyempre si Atty. Claire Castro. Iba ng level yun eh. Iba na yun, ibang level na yun. Dito lang ho tayo, sa mga level-level namin. Kung meron ho kayong hangan, ulitin ko, si Sangkay, wala nang iba. Kung pinaka-the best yung pinaka-the best, di ba? Hindi tumatanggap ng bayad, hindi tumatanggap ng kahit na ano. Kahit gaano kalaki yan, hindi talaga tatanggapin. Kahit na kakampi mo pa yan, kahit na kaparehas ng opinion mo, bilang sabihin mo na ano naman yan ganito ganyan, di ba? Maniwala kayo sa akin. Kasalanan ko sa Diyos pagka nagsinungaling ako. Kasalanan ko yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ako, siguro kung mayroong hirap, mayroong effort, ay tatanggapin ko. Halimbawa, gusto ko yung trabaho na ibibigay mo at bibigyan mo, mag-e-effort ako. Mag-aaksaya ako ng oras, mag-aaksaya ako ng panahon, mag-aaksaya ako ng gasolina, at mag-aaksaya ako ng talino ko. Meron yun, syempre. Diba? Kailangan mong palitan yun. Kailangan merong kapalit yun. Nag-aksaya ako diba? Gasolina, magkano ngayon? Nalalaspag na nga yung Kia Pride ko. Diba? Nalalaspag na yung Kia Pride ko. 50 lang ang takbo. Diba? Oo. Kalat na masyado ang balitang yan na hindi raw true na nahuli si Shaldi. Minsan kasi mali-mali yung pangunawa ano bang gusto nyong gamitin kay Shaldi ko? Basta si Shaldi ko, pauuwiin natin sa kahit anong mangyari. Diba? Ayan inaamin ko. Tatanggapin ko yung bayad mo kung bibigyan mo ko ng trabaho na na mahihirapan ako, gagastos ako ng gasolina ko, mag-e-effort ako, wait lang, negosyante ako. Pero kung ayaw ko yung trabaho, kahit gaano kalaki yan, kahit na kahit isang maleta pa buwan-buwan, wale. Tablado sa akin yan, maniwala kayo. Ito na, Saldi ko, umuwi ka na para magkaalamanan na. Uunahin muna nila yung paglabag nito sa Czech immigration law. At ito nga yung sangkang pagtawid niya sa border sa Germany nang walang kaukulang dokumento. Yun na nga. Mas gusto ng Department of Justice na ipa-deport na lamang si Zaldico? Ayan na, mas gusto daw ho ng Department of Justice, DOJ, na ipa-deport nga po itong si Zaldico para mas mabilis. Bakit kaya minamadali Bakit kaya nagmamadali sila na pauwiin si Zaldico?
Oh, hindi na ako makakauwi. Oh, sir, kinanta ko na sila. Kumparing Martin. Mali. Peke. Ito na. Kasi Connie, yan yung mas simple at mas mabilis na paraan na legal na proseso, yung deportation. Ayon kay Salsova, hindi na kailangang humarap ni Ko sa korte dahil pulis ang nagdedesisyon tungkol sa immigration law violations. Yun ay magiging posibleng sanction sa kanya, no? Kapag Nako. talagang mapatunayan na siya ay lumabag sa immigration law, deportation ang parusa. So, Yan. mas magiging mabilis yan. Pero madalas tumatagal din yan ng aabot sa 90 days ang immigration detention. Ang tagal, 90 days pa! Di ba, no, Irene Santiago, business is business. Eh, negosyante ko eh. Papatrabaho ka. Tapos hindi mo ko babayaran. Eh, teka muna. Itam ko na ka. Joel Taroy, ang ganda ng suot mo, Boss Mike. Hindi ka pa pala kakakuha ng ganito? Oh, kita mo, nag-iisa na lang to. Suot ko na tinira ko para sa akin. Oh. Malay nyo magawa ng paraan, na mapadali. At mahaba na yung isang taon. At bakit daw kaya mas komplikado yung dadaan pa sa extradition process ko? Una, Connie, mahirap talaga kung extradition. No? Una, wala tayong extradition treaty sa Czech yes. Republic. Nako. Pangalawa, kailangan ding suriin ng korte sa Czech Republic kung yung mga kaso ba laban kay Zaldico ay parehong itinuturing na krimen sa Pilipinas at dito sa Czech Republic. In this case, corruption. Although mahigpit din naman talaga ang Czech Republic sa corruption, pero kailangan nila mapatunayan na talagang pareho ang yung weight, no? At kailangan makakatulong daw talaga kung may red notice from Interpol na ipadala dito sa Czech Republic at doon nila sisimulang suriin yung criminal liability ni Zaldico. At So, ibig sabihin, sa madaling salita, kahit gustuhin man ng gobyerno natin na madaliin, depende na ho yan sa bansang Czech Republic kung sasang-ayunan o pagbibigyan ang ating hiling. Ang hiling ng ating mga kinatawan ng gobyerno para ho sunduin. Sunduin si Zaldico. Ako'y nagtataka, no? Talagang minabadali ng gobyerno natin na mapauwi si Zaldico. Kabaliktaran naman ho ngayon ng mga DDS. Yung mga DDS, ayaw? Oo. Bakit ka? Papauwiin niyo si Zaldico. Nako, Zaldico, papatayin ka. Nako, Zaldico, humingi ka ng asylum mo. Ganyan-ganyan pa si Roque at iba pa. Samantalang mga kababayan, ito na ho yung aminado na magnanakaw talaga. Di ba? Aminado na magnanakaw eh. Tapos yung mga DDS ayaw pa uwiin para managot. Di ba dapat panagutin na to? Dahil aminado na, umamin na na siya daw talaga ay naging kabahagi ng pagnanakaw sa pondo ng bayan. Aminado na. Pero yung mga DDS na katulad ni Argo, bakit pa ayaw niyong pauwiin? Di ba dapat matuwa kayo? Kasi siya yung nagbunyag na si Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos daw ay kanyang hinatiran ng pera. Bakit ngayon? Bakit ngayon mukhang ayaw ng mga DDS, Mukhang may kinakatakutan. Kasi mga kababayan, baka ikanta ni Saldi yung iba pa dyan. Ayon sa ating bolang kristal, ang pananagutin hindi lang sa panahon ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi pananagutin din daw ang mga opisyales ng nakaraang administrasyon. Kasi tama nga naman na hindi lang naman sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos nangyari ang pandurugas nila Zaldico at Martin. Kung hindi, panahon pa ni Digong, nangyayari na yan. Ginagawa na nila yan. Yang nakawan. Diba, Benji Bernardo? sa Pakuan, sisuriin din ng Czech authorities kung malalagay ba sa panganib ang buhay ni Ko kapag inuwi siya dyan sa Pilipinas. Kung mapapersecute pa siya kung sakasakali. At ano pa bang po pwedeng gawin ng Pilipinas para makumbinsi ang Czech Republic na i-turn over na si Zaldico? Maganda naman na, Connie, yung ugnayan ng Pilipinas sa Czech Republic. Aha. At katunayan nga, yung pagpunta dito ng high-level coordinating team ay
it's really sent a very strong signal according to Falsova. At sabi din ng DOJ, magandang senyales din na willing makipag-usap ang Czech authorities sa Pilipinas. Pwede rin gamitin ng ating gobyerno yung United Nations Convention Against Corruption. Pero kailangan pa rin daw ng red notice kasi from Interpol, Connie, kung yan ang ruta na gagamitin ng ating bansa para mapauwi ang ating si Zaldico dyan sa Pilipinas. Dahil pareho. Alam nyo mga kababayan, naniniwala ako na naniniwala ako talagang maiuwi nila si Zaldico eh. Kasi marami palang remedy. Maraming remedyo. Ate D. Oh. Diba? Mabuti tama ka. Mabuti kung ikanta lahat ni Saldi. Oh. Kakampi o hindi, basta nagnakaw. Panagutin. Oo, dapat ikanta lahat. Tingin ko naman, ikakanta na lahat. Alam mo naman, mag-isa lang siya. Tapos yung ibang mga nakinabang, hayahay. Siyempre, hindi papayag yan si Saldi. Total naman, nahuli na siya. Ilalaglag ko na lahat ng mga kasama ko para masaya. Lahat sila magkakasama sa kulungan, yari na. Diba? Diba mga kababayan ko? Oh, sige tuloy. Signatories dyan yung Pilipinas at Czech Republic, tiniyak na rin ng Malacanang na sisiguraduhin yung kaligtasan nito kung ibinalik siya dyan sa Pilipinas. Pero yun nga, kailangan sana na may red notice from Interpol para masimulan ng Czech Republic o yung Czech authorities yung pag-iimbestiga dun sa kasong kinakaharap niya, which is corruption. Oh, mga kababayan, mukhang Interpol pa rin ang bagsak para mapauwi na ho si Zaldico. Grabe, no? Our beloved Boss Mike Cervera.